in connection to our topic today, we're going to talk about peace. Each one of us should have this kind of peace that surpasses all understanding. A peace that's not the peace of the world, the Lord says, but the peace that comes from the Father. Sabi mo sa katabi mo, peace that comes from the Father. In connection po, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay natin. Alam ba yung mga tatay? Sige po, lakpan po natin ang mga tatay. Maraming pong salamat sa inyong kasigasigan para maitaguyod po ang ating mga kanya-kanyang pamilya kay Brother Randy, Brother Alvin, kay Brother Jonas, saka kay Pastor Jan. Ayan, 4 lang po yung tatay natin. Yung mga asawa niyo pong wala dito, we pray that they will come here soon. In Jesus' name, amen. Hallelujah. God is good. You know what? Let's go straight to the word para hindi po sayang ating oras. If we are actually going to follow the Bible as is, then we can conclude, pwede natin i-conclude ito, no, na walang veteranong tatay. Lahat ng tatay, first time tatay. Tama po ba lahat ng tatay? Nung una kayo magkaanak, at una kayong maging tatay, hindi kayo veteran na tatay. Everyone is first time. That's why we must understand that our Father, sa mga anak our Father is not perfect. Amen? Huwag nating isisisi kasi ganyan tatay ko, kaya ako ganito ngayon. Mag-decision ka sa sarili mo, matanda ka na. Okay? Tama na yung sisi sa magulang, sinisisi ganito, si ganyan dahil sa nangyari sa kanila. That's enough. But rather, let yourself be built strong with certain circumstances in life. Paminsan kasi maling desisyon na lang. Kaya ito, kailangan natin intindihin na lahat ng mga tatay ay first time maging tatay. Oftentimes, we do things for our family as fathers, something that we have never experienced during our childhood. Halimbawa po, when you were a kid, dahil mahirap kayo, ngayong ikaw may anak na, lahat ng toys ng anak mo, binibili mo para sa kanya. Tama? Dahil ikaw nung bata, wala kang malaro dahil mahirap kayo. Dahil bibiliin ka na ng laruan, ibibili na lang ng bigas. Ganun kahirap, no? May mga ganong sitwasyon. And ngayong ikaw matanda ka na, bilhin mo na yung anak mo. Sige, bilhin mo yan. Tapos ikaw yung naglalaro. Ako muna, anak. Diba? Diba? Meron akong napanood na ganun eh. Nung bata siya kasi, hindi siya binila ng yung computer, yung PlayStation, yung Xbox. No? Ngayon, nagkaanak siya. Sabi niya sa anak niya, gusto mo PlayStation? Gusto mo ng Xbox? Parang gano'n. No? Tapos sabi ng anak niya, ayoko yan. Gusto mo na? Sige, bili na tayo. Ayun pala, si tatay lang ang may gusto. No? May mga ganong sitwasyon eh. So, you had never had your own toys. That's why when you become a father, you bought everything for your children. Isa pang example, yung hindi ka nakakain ng mga masasarap at gustong-gusto mo. Pero ngayong ikaw ay tatay na, binibili mo lahat ng gusto ng anak mo. Yan. All of these things are fine. But if we live for the Lord Jesus Christ, if we live and surrendered our life for the Lord Jesus Christ, we become a father in accordance to the Bible, not in accordance to our feeling, in accordance to the Word of God, not in accordance to what we have experienced. It's okay na ibigay natin sa anak natin yung ganyan. Parang ito yung pangit na example. Dahil nung bata ka, lagi kang napapalo. Ngayong ikaw ay may anak na, ayaw mong paluin yung anak mo. Meron pa yung iba na sasabi, pag ako nagka-anak, hindi ko papaluin ang anak ko. May mga ganon. May mga ganong tatay. O kaya sabihin natin, bilang anak mo naka-experience na ngayon. Ngayong ikaw ay magulang na,
Ayaw mong paluin yung anak mo kasi ayaw mong ma-experience yung yung ganun nila, di ba? Ayaw, ano yun? Traumatic yun. That was traumatic for me when I was a child. Grow up. Okay? It is written in the word of the Lord, if you spare the rod, you spoil the child. Totoo ito. Alam niyo kung bakit? Most of our students, we see it. Hindi napapalo tong mga to. Kaya pagdating nila dito sila, hindi namin sila pinapalo. Pero yung disiplina dito, sisiguraduhin namin igagalang nila ang mga magulang nila pag uwi. Ganun po yan. Kaya nga, madaming mga instances sa aming mga estudyante dito talagang pumasok na sa wail. Talagang akala nila lahat makukuha nila sa iyak. Pero lahat yan na disiplina. Kaya nga nagtataka yung ibang mga parents, ano nangyari dito? Ba't parang nasapian ng magandang espiritu? It's because of the way we teach the children. Hindi ko nga ba alam bakit napaka-fragile ng mga next generation. Fragile din yung mga parents. Ba't nyo pinalo yung anak ko? I do not consent na paluin. Samantalang kami, kapag na-late kami, wala nang sabi-sabi. Ganun na kami sa teacher. Ganyan na. Papaluin niya ng ruler. Yung ruler pa ng teacher namin nun, bakal. Talagang maririnig mo yung kuko mo. Pero kami nun, ganun-ganun lang kami. Pero, at the end of the day, alam na namin, susunod din na namin gagawin. Such things. If we want to become a true father, we look at what's in the word of the Lord. We imitate the Lord Jesus Christ in how He disciplined His children. And as His children, tanong ko po ang bawat isa sa inyo, lahat ba ng gusto nyo binibigay ni Jesus? Hindi. Kasi alam ni Jesus kung ano ang makakabuti sa iyo. When the Lord sees us, He doesn't look at, sabihin natin, 9:45. He looks at the whole thing. He sees the beginning and the end. At alam niya yung gagawin mo, parang ganito yan napipicture yan ni Lord kasi ito yung eternity. Ito yung eternity paningin ng Panginoon. He looks at you at nakikita niya yung different decisions mo at sa mga different decisions mo, nakalinya yan, may mga susunod na mga direction na kung saan ito yung mga mangyayaring gagawin mo. Ngayon, alam ni Lord kung ano yung the best dun sa mga decision na yun. And He will actually lead you to the best. Because you have received Him as your Lord and Savior. Pero if you don't believe, sabihin na natin, if you don't belong to the Lord, He will let you choose any of those. At makikita mo na lang, you will find yourself in destruction because you have chosen the wrong path. Pastor, how can I know that I am in the right path? Ito yung cheat code. Ito. Yan. Because when we study the word of the Lord, we will see everything that we need here. Okay? Philippians chapter 4. Buksan natin ang ating Bible sa Philippians chapter 4 verse 9. Ito ang sabi ni Pablo. O sabihin na natin, this can also be the word of the Lord for each one of us. The Lord Jesus Christ. The things that you have learned and received and heard and seen me, practice these things. And the God of peace will be with you. Ulitin ko yan And the things that you have learned, received, heard, and seen me. Practice these things, and the God of peace will be with you. Basically, if you're looking for the peace that surpasses all understanding, we must understand the things, ano ba yung natutunan ng mga Philippians? Ano ba yung narinig nila? Ano ba yung pre-practice nila? Ano ba yung nakita nila kay Pablo na kailangan natin gawin para yung kapayapaan na ito ay mananatili sa bawat isa sa atin?
As a father here on earth, be an example to your children. Let them experience the love of the Father in heaven through you as the Father here on earth. We must be an example. Alam niyo po kasi ang unang sinisira ng kaaway ay yung family. Kapag nasira ng kaaway yung family, he will disrupt the next generation. And of course, sa isang family, ang unang sisirain ng kaaway dyan, yung tatay. Kapag yung tatay kasi, yun yung head eh. Kapag bumagsak yung head, yes, pwedeng maging si nanay. Tatayo as father figure kapag naghiwalay sila. But the thing here is, iba pa rin kasi ang discipline na may ama, na may sariling tatay. Iba-iba po ang tao, kaya minsan, kapag tinanong mo yung iba, halimbawa, ipipreach nila na, your Father in heaven loves you. Pero yung na-experience ng isang babaeng na-rape ng kanyang ama, hindi niya maiintindihan yon because of the experience. This is what the devil is trying to do, is steal, kill, and destroy. But the Lord came to give us life in abundance to the full. But the thing here is, as a believer, bilang isang mananampalatayang ama, sisikapin natin maging example tayo sa ating mga anak. Kapag tayo may anak na babae, para hindi sila mapariwala at piliin lang kung sino yung pogi at mukhang K-pop, okay. Tapos wala namang alam, turuan natin sila kung paano silang mamili. Kasi at the end of the day, hindi naman tayo bilang ama, hindi tayo ang mamimili para sa ating mga anak. Tandaan niyo po mga tatay, ang anak niyo ay pinalalaki niyo para sa ibang tao. Yun yung kailangan natin tanggapin. Bilang mga magulang, pinalalaki niyo yan para sa magiging asawa nila. Paminsan nagiging selfish ang magulang. Di ba? Pero, tandaan ho natin, habang pinalalaki natin sila, isipin natin that you are preparing the next generation. Kasi your grandchildren will be a crown of life in heaven. It's something na you will be proud of when you come to the heavens. Oh, that's my generation. Yan. As Father here on earth, let us be an example to our children. Let them experience the love of the Father in heaven through you, as the Father here on earth. So do not be a terrible father to your children to the point that will cause your children to hate you. The word father, dapat iingatan natin yan. Let us not, sabihin natin, wag natin dumihan yung salitang yon. Kasi, yun lang yung parang pinaka-connection natin na pwede nating ilagay sa ating Ama sa Langit. Tingnan nyo yung nangyayari sa ibang bansa. Dahil traumatic sila sa kanilang tatay, ngayon tinawag na nila si God, si Mother God. Perverted. This is what the devil is trying to do to destroy. To destroy the faith. To destroy yung relationship natin sa Ama. Tandaan ho natin, pagdating natin sa langit, wala nang mag-asawa doon. Lahat tayo, we will be married with the Lord Jesus Christ. The only thing that God has given us this family-oriented thing here on earth is for us to understand the relationship of the Father to the Son through the Holy Spirit. The eternal Trinity love. Kung sabaga, ito gusto ko pong maintindihan ito ng bawat isa. Hindi tayo kailangan ni Lord. Iniisip ng iba na bakit nagkakanda si Lord na worship me, worship me. No, no, no. God doesn't need us to worship Him. It's just because He has so much love that He wants to share it with us.
that if we do not worship the Lord, the rocks will cry out instead. Ang mga bato, magsasalita yan at magsasamba sa Panginoon. Ang nakakahiya naman kung uunahan pa tayo ng bato, ng puno, na sumigaw, Holy, holy is the Lord God Almighty. Then tayo hindi, di ba? Yun. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin, bilang isang ama, lalo sa ating mga tatay, iingatan po natin yan. Pag ikaw ay isang ama, gusto mo makapag-asawa ang iyong anak ng, alam ba, may anak kang babae, ipakita mo sa kanya kung paano ang magalang na lalaki. Diba? Hindi mo lang gagawin yan one time, pero gagawin mo yan daily. No? Kasi pag nakita ng isang anak mong babae na ganyang kakabait, tapos pag binastos siya ng naging boyfriend niya, iwanan niya kagad. Kasi, alam mo yon, yung tatay ko hindi ganyan. Pero ano yung nangyayari ngayon? Dahil salbahe si tatay, naghanap ng boyfriend na iba. Naghanap na lang ng boyfriend. Buti pa yung boyfriend ko. Mga ganun sila. Pero if we show them that this is how it should be, may nakita ko isang video na yung anak niya, maliit pa lang, talagang pinabihis niya sa mami. Mami, bihisan mo si baby. Maliit pa lang. Siguro mga 7, ganyan, 8 years old. Tapos dinala ni father sa isang magarang restaurant. Tapos hinahawakan niya kapag umaakyat sa pinapakita niya, this is how a date should be. Kasi pag nakita ng isang anak na babae na ganun ang tatay ko, maghanap siya ng katulad ni tatay. Ayan. Same thing din sa mga anak na lalaki. Na kung saan ipapakita naman ng ama kung paano galangin ang isang babae sa pamamagitan ng, nakita mo papasok yung nanay mo, ba't di mo buksan yung pinto? Buksan mo yung pinto. Diba? Matututo siya kung paano gumalang. Kasi kapag ang tatay kasi disciplinary siya yung love niya is tough para ibigay sa atin yung mga dapat. Yung love naman ni nanay, yung aruga. Na-explain ko na po ito sa inyo before. Na kung saan pag nadapa yung isang anak, si nanay, kawawa ka naman, akin napunasan ko yung mo. Tapos siya yung iiyakan. Tapos pag nadapa ulit, nakita ni tatay, tayo ko nga, ba't lagi ka nadadapa? Diba? Pero tough love, kasi gusto niya matuto yung anak niya. Parang isa pang nakita kong video, sabi niya, the children today are being raised weak. Kasi ako, sabi niya nung nagkaanak ako, yung anak ko merong laruan na kotsi-kotsihan. Tapos sabi niya, Daddy, natanggal yung gulong. Sabi niya, ay gano'n, natanggal? Akin na. Tinapon niya daw sa basura. Napon sa basura. Umiyak daw yung anak niya. Sabi daw nung anak, ba, may tinapon? Sabi niya, sira na eh. Sabi niya, tapon na natin. Kinuha daw nung bata. Tapos yung bata, pinagkaganyan niya daw. Tinanay niyang ayusin mag-isa. Hanggat sa naayos niya, tapos pinakita niya sa daddy niya, Daddy, naayos ko. Sabi niya, ang galing. Paano mo ginawa to? Then, in-enforce niya yung achievement ng anak niya. Hindi naman, sabi ng anak niya, hindi naman mahirap gawin. Kayang-kaya ko naman, sabi niya. And that's how you actually teach the children to learn to stand on their own feet. And actually, lahat ng itong mga katuruan na ito, lahat ito nakasulat po sa Bible. We must understand that all of these things, itong mga example na ito yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon at gawin natin sa ating mga anak para lahat sila ay matataguyod na ito pala ang dapat.
Pero ano nangyayari ngayon? Sino nagtuturo sa mga bata? Si TikTok, si Instagram, si YouTube. O sige, para manahimik ka na itong cellphone? No. Let me give a light. Bakit po dapat hindi natin ito gawin sa mga bata? Pastor, hindi na kasi mapatahimik ang mga bata ngayon. Mapapatahimik nyo yan. Disiplinahin nyo lang. Samantalang nung kami maliliit, walang cellphone, no? Ang gagawin lang namin kami kuya, gagawin namin, punta kami sa likod namin, maghuhukay kami doon. Ewan ko ba anong hinuhukay namin, no? Kasi gagawa daw kami ng maliit na kuweba, at lalagyan namin yung mga laruan namin doon. So, pag oras na, magagalit na si lola ko, pasok na kayo, gabi na. Kami enjoy pa. Gusto pa namin gumawa ng apoy, para nagka-camping sila. Alam yung mga ganon, let them be creative. Kasi ngayon, lahat gadget na eh. Diba? Lahat TV. Samantalang nagti-TV kami, puro patalastas. Ngayon, wala nang patalastas. 15 seconds na lang yung kapag hindi ka pa naka-premium sa YouTube. Nagagalit pa yung bata. Diba? Convenient, napaka-convenient. Kasi pastor, para makapagluto, makapaglinis, bigyan na lang ng cellphone. Yun po yung mahirap kapag nasanay sila sa ganon. And it's not too late kapag nasa 3 years old hanggang, sabihin na natin hanggang 6. Pwede mo pang i-correct yan. Pero kapag 7 onwards, nasanay yan sa cellphone, nasanay yan sa TV, hindi mo na maalis sa kanila yan. Magtatantrums na yan. Tapos hindi ka pa namamalo. Wala na. Paano lalaki yung batang yan? Imagine niyo kapag hindi sila napalo, yung sumusuway sila sa inyo, na parang nagdadabog pa sila. Imagine niyo kapag maliit pa lang, paano pag lumaki pa yan? Pag nagdabog yan, mananakit na yan, sasaktan na kayo. Yan. Sino kayong maalala ko? Ito, wala naman siya dito. Saka, nung malilit kasi kami, si Pastor Jan nasa Saudi, si Mama Dang nasa Maynila. Nagtatrabaho sila. Naiwan kami kay Mami. At si Miss Annie, talaga, maldita talaga yan nung bata. Talagang sisigawan niya si Mami. Talagang sigaw, as in, ganon. Imagine niyo lang, maliit na. Nakita ni Uncle Jun na binastos niya si nanay niya. Kinuha niya si Annie ngayon. Halika dito. Mami. Talagang iyak. Pinalo ni Uncle Jun. Wapak. Di niya na inulit. Minsan lang. Minsang paluan lang. Kasi you see, all of these things will come into fruition. Kapag maldita ang ating mga anak, pasabay ang ating mga anak na lalaki, turuan natin ang leksyon. Pero be gentle. Naway, hindi tayo maging katulad ng ibang bansa na magpapasa ng batas na kung saan pag pinalo mo yung anak mo, makukulong ka. That is law from the devil. Tingnan nyo ano nangyari sa ibang bansa na hindi nila pinapalo ang kanilang mga anak. Nagiging pasaway yung mga anak. Ayan. Now, if you will try to think about all of these things, pagtataguyod ng pamilya bilang isang ama, napaka malaking trabaho. At kadalasan po, tayong mga ama, dumadanas tayo ng mga problema. At yung mga problemang ito, sometimes, kapag hindi mo alam, isettle yung sarili mong emosyon, nabubuhos mo yan sa mga anak mo. Kaya learn how to control your emotions. Gusto ko makita nyo kung paano nagtatrabaho ang kaaway ngayon. Ang mga, mostly na mga kalalakihan, we are not supposed to show our emotion. Kaya nga, ang mas mainam, kapag kami ay may problema, yung problema namin bilang lalaki, iniiyak namin yan sa Diyos. Kasi pag iniyak mo yan sa Diyos, siya ang bahala sa'yo.
Kaya hindi sila nagpapakita ng emosyon. Pero ano yung ginagawa ng kaaway ngayon? Sinasabi ng mga feminists na dapat ipakita mo yung emosyon mo. Ipakita mo yung emosyon. Ayaw niyong makita ang emosyon ng lalaki dahil ang lalaki, pag nag-emosyon yan, nananakit. Hindi maganda. Pero, kadalasan, yung mga lumaking bata na walang tatay, lalaki sasabihin ng nanay, pakita mo yung emosyon mo. O kaya kapag laki niya, nananakit ng girlfriend o kaya ng asawa niya. Ito yung mga nangyayari ngayong generation ngayon. That's why, with all of these problems coming up to our lives, we need actually the peace of God. The peace of God that surpasses all understanding. A peace that cannot be given into this world. Hindi pwedeng ibigay ng mundong ito, pero itong kapayapaan na ito ay nanggagaling lamang sa Panginoong Jesus. What is the peace of God? Philippians 4:7. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Hearts and mind, it's talking about your soul, mind, will, and emotion. When the Lord says, guard your hearts and your mind, ibig sabihin, if we are not in Him, we are going to be moved by our emotions. We are going to be moved by our instincts. And just so you know, hindi lahat ng instinct dapat sinusunod. Tama po ba? Kapag sinaktan ka, ano yung unang instinct mo? Manakit pabalik. Kapag ikaw ay naisahan, gusto mo gaganti ka ng 2 beses. Instinct yun ng tao eh. Kapag ikaw ay nakakita ng magandang chicks, instinct ng lalaki ilalapitan niya. Vice versa yan, hindi lang po sa kalalakihan. And you see, this is not actually, yung heart natin doon is actually disrupted if we do not have the peace of God. The peace of God is what covers us, protects us. At bilang ama, head of the family, dapat tayo dapat covered tayo ng peace ni Lord. So we must look for the peace of God daily. Daily in our lives, na para tayong kumakain. Kumakain nga tayo 3 times a day. Pero pag manalangin tayo, 1 time lang. At minsan nakakalimutan pa natin within the day. Kasi pastor, madaming trabaho, madaming ginagawa, etc., etc. Madami tayong rason. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Tama na po yung pagdadahilan natin. Kasi sa kahuli-huli ang bahagi ng ating buhay, haharap pa rin tayo sa Panginoon. What we need to become the father for our children is to have peace of God, that you can never have peace of God without imitating the Lord Jesus Christ. We must learn how to imitate the Lord Jesus Christ. Ang reason, ito lang nakikita ko, ang reason ni Lord kaya niya tayo tinuturuan ng love, para sa spousal love, yung ating asawa, yung ating, iba rin yung sa Greek, sa Hebrew, iba din yung tawag sa love for the father, love ng parents sa children, ibang love yon. At love ng children sa parents, iba din yon. Yung love ng asawang lalaki sa babae, ibang love yon. Yung intimate yun. Yung love mo sa kaibigan, iba din yon. Yung love mo sa tatay mo, iba din yon. Alam niyo po, lahat ng love na yon, tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi yung tinatawag na agape, it's all talking about all the love that I mentioned in one word, yun yung love ni Jesus for us. Kaya pag tayo bilang isang anak, hindi mo alam ibigin ang iyong kapatid na kahit sila'y nagkakamali,
hindi mo maintindihan yung agape love. Nakuha natin? Pastor, pasaway talaga yung kapatid ko. Ang dami tayong dahilan. Pero sabi ng Panginoon, love them, pray for them. Pag hindi natin kayang mahalin ang ating magulang, hindi natin kayang mahalin ang ating mga anak dahil sa mga nagawa nilang kasalanan, hindi natin maintindihan yung love ni Jesus Christ, yung agape love. Kasi at the cross of Calvary, lahat ng kamalian natin, He bear it all alone. At sinabi niya sa atin, I love you. Agape love you. Yan yun. Kaya ito, bilang isang ama, ito dapat yung maintindihan natin. The love of the Lord Jesus Christ. We can only have peace if we practice these things. Number 1, the things that you have learned, sabi ni Paul sa Philippians chapter 4, verse 9. The things you have learned, the things you have received, revelation, the things you have heard, and lastly, the things that you seen me do. Lahat ng nakita niyong ginagawa ko, sabi ni Pablo, tularan niyo. And the peace of God will come to you. So ang tanong kasi ngayon, ano ba itong mga natutunan ng mga Philippians kay Pablo? Ano ho? Yan. Simula tayo sa number 1, the things that you have learned. This refers to the doctrines, teachings, and instruction that the Philippians have been taught by Paul. Paul often taught about the gospel of Jesus Christ, the way of salvation through faith and living a life pleasing to God. Isa sa mga ito, yung sabihin na natin yung nakasulat sa Ephesians chapter 6 verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Fathers, do not provoke. Yan. Madami tayong instruction sa mga father. Kaya nga isasuggest ko po sa ating mga tatay, i-meditate yung Philippians. Buong Philippians. Ngayong kung kaya niyong basahin yung buong book within this whole week, that will be great. It will help you in your thinking, in your decision, in your action, the words that comes out of your mouth, it will help you a lot. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Yung training na sinasabi ng Panginoon sa Bible, it's something that connects disciplining your children, teaching them the ways of the Lord. Proverbs 13 verse 24, he who withhold his rod, yung sinasabi natin kanina, yung pamalo, hates his son. But he who loves him disciplines him diligently. Madami po tayong matututunan ng mga bagay sa Biblia. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na things that you have learned, the Word of God, yung ating dapat pinapractice in our daily life, in the way we think, in the way we deal with people, yung practices natin sa charity, ginagawa pa po ba natin yon? Kapag tayo ay may sobra, tumutulong tayo sa mahihirap. Okay? Sabihin natin sobra. Meron ba kayong sobra? Pastor, kulang nga eh. Kulang nga, Pastor. Paano tayo tutulong sa ano? Alam niyo po, madami kaming kulang. Pero yung, sabi kasi ng Panginoon, i-practice mo yung maging mapagbigay. Ihanda mo yung puso mo na buksan ang iyong mga pinto. Kapag meron kayong kaibigan na gusto makitulog ba? Kaibigan na. Sabi nga sa Bible, stranger eh. Pero hindi natin pwedeng gawin yung kabud-kabud stranger dito. Dapat matindi yung discernment mo. Dahil yung stranger sa AMSIC, iba eh. Minsan nga, kakilala mo na, iisahan ka ba eh. Ewan ko ba kakaiba talaga dito. No? Pero sabi ng Panginoon, be aware kasi hindi mo alam, nag-i-entertain ka na pala ng angel.
And who knows, baka yung angel na yun magsasabi sa inyo na this is how God is going to bless you, katulad ni Abraham. Malayo pa lang, nakita na ni Abraham, angels itong mga to. Talagang tinakbo niya. If it will be pleasing to you, please stay in my tent. Cool your feet with water. We got water and we will feed you. Kasi nakita kaagad ni Abraham na angels itong mga to. He has great discernment. Eh, ang tanong kasi ngayon sa atin, paano tayo magkakaroon ng great discernment kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible? Tama? Actually, the more you read the Bible, the more you will have the Spirit of the Lord in you. Hindi ko naman sinasabing na-fill up, no? Kasi yung knowledge natin is limited. But when you know the Word of the Lord, the Spirit of God will remind you of what you have read. Kahit hindi mo alam yung exact verse, alam ko nasa Bible to. Tapos kapag pre-practice mo, and that's it. Kasi pag nadala naman tayo sa emotion, may humingi sa atin ng tulong kasi may namatayan daw. May namatayan po. Kilalang kilala sa atin yan dito, di ba? Hingi ng donation. Pag hindi mo bibigyan, galit pa. Parang ikaw pa yung may kasalanan. Hindi ka nagbigay. Tapos isusumbat pa nila. Ito yung, merong isang ganito dito dati nun. Ano pa naman kayo? Simbahan pa naman kayo. Sabi ko sa kanya. Dapat hindi ganyan yung ugali nyo. Aba, sabi ko, ikaw nagbigay ng job description namin. Kapag nag-a-attend ka dito, pwede mo akong sabihin yan, hindi ka naman nag-a-attend dito. Hindi ka naman born again, hindi ka naman taga dito, sasabihin mo ako ng ganyan. Huwag mo akong bibigyan ng job description kasi alam ko yung ginagawa ko. Kakatawa talaga yung mga tao no? Mag-guilt trip pa no? Yan. But you see, we respond in accordance to the Word. We respond in accordance to the discipline of the Lord. Bilang isang Kristiyano, tanungin ko po yung mga ama, bawal ba magalit? Tanungin, bawal ba magalit? Dapat ba all the time, no? Di ba? No. Nagalit si Jesus. Kailan? Nung nakita niyang ginagawang den of thieves yung bahay ng kanyang ama. Corruption. Nagbebenta. Kasi parang yung temple kung saan sila nagsasacrifice. It is the temple of God. Pero sa labas nun, doon sila nagbebenta ng mga ng mga lamb, etc. Kung ano pa man yung binebenta nila for sacrifice. Ginawang business ba? Anong ginawa ni Jesus? Pinagbabaliktad niya yung mga yan. Nagsisigaw siya to the point na natatakot yung mga tao. Hindi ko naman sinasabing magsisigaw kayo. Kasi merong karapatan si Jesus kasi tama yung ginagawa niya. Pero sinabi din sa atin ng Panginoon, be sober. Maging malumanay tayo at makita ng ibang tao na yung Christ-likeness natin in private and also in public. Vice versa yan. Hindi po nawawala. Okay? The things that you have learned is the Word of God. Kaya ito na yung keep natin sa ating puso na wag natin kakalimutan ang salita ng Panginoon. Number 2, the things that you have received. Yung revelation nyo sa Panginoon. Revelation comes after you meditate the Word of the Lord. Because revelation will not appear if you don't know the Word of God. Lord, mangusap ka sa akin. Tapos hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi mangusap sa'yo si Lord. Mangusap muna sa'yo si Lord sa Bible. Ito, tanungin ko pa kaya. Sige, magkaalaman tayo ngayon. Nasubukan nyo na ba nagbasa ng Bible kahit na nabasa nyo na tapos bigla kayo napaiyak? Sino nakasubok ng ganun? Ibig sabihin, you have received revelation. Hindi mo naintindihan, nabasa ko na ito, ba't ako umiiyak? Then you ask the Lord, Lord, why? Then the Lord will
reveal to you something. Ganun yun. Okay? So, revelation. What you have received. This could refer to the reception of Paul's teachings and possibly spiritual gifts or blessing received through his ministry. The Philippians had received not only knowledge but also spiritual growth and encouragement from Paul's teaching. Ito yung mga ating natanggap. So, from the teaching, kasi wala pa silang Bible noon ginagawa pa lang nila yung Bible. No? So, mano-mano yan. Habang nagtuturo si Paul, sinusulat nila, tas ina-apply nila sa buhay nila. Ngayon, sa ating buo na, tapos na, basahin na lang natin. Daily. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Araw-araw ang pagbabasa ng Bible. Yan. Okay, ito pa. Number 4. The things that you have heard. These are the oral teachings and messages that the Philippians have heard directly from Paul when he preached and taught them in person. Philippians 4 verse 8. Finally, brethren, sabi niya dito, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything is worth of praise, dwell on those things. Pag sinabi ni Paul na dwell on those things, meditate on them. When we talk about meditation, ito yung palagi mong iniisip. Laging nasa isip mo. Na imbes na yung lagi mong iniisip yung sabihin na natin yung problema mo, hindi naman kasi ang iniisip ng iba, kapag hindi mo naman kasi inisip yung problema, pastor, hindi ka gagawa ng paraan. Hindi yun. Inisip mo, binigay mo sa Panginoon, let the Lord do something about it. Lalo na kapag wala na sa kamay mo, yung hindi mo na masolusyonan sa sarili mong kakayanan. Sino bang nandoon na? Yung wala ka nang magawang solusyon, si Lord na talaga. Pag hindi ako ililigtas ni Lord, pastor, wala na. End game na. Sino na nasa ganun na? Ayan, di ba? Oh, look at this. Most of us are in the same boat. Because the Lord doesn't want you to meditate on that. Doesn't want you to meditate on these things, but God wants you to meditate on the good things. The things that He have done, He have provided, He has blessed you with. Sabi ng Panginoon, honorable, right, pure, lovely, good repute, excellent, worthy of praise, whatever is true, the Word of God, ito yung ating i-meditate day and night. Lastly, the things that you have seen in me. Hindi lang kasi si Paul is following Jesus. Since yung mga dinidisciple ni Paul sa Philippians, hindi na nila nakita si Jesus, sabi ni Paul, look at me. Gayahin niyo ako, sabi niya. So, the things that you have seen in me, this refers to Paul's personal example and conduct. The Philippians have observed that Paul lived out his faith, his perseverance in trials, his joy in suffering. Tingnan ito, his perseverance in trials, his joy in suffering, and the dedication of spreading the gospel despite of the challenges and the opposition. His example. Kapag tayo ay may problema, ang sabi ng Panginoon, magalak ka. Dahil you will have an opportunity to overcome. At alam nyo po, ito yung gusto kong intindihan ng bawat isa sa atin. Ano ho? Magalak po tayo dahil nandito pa tayo sa mundo na may oras. Ang ibig ko sabihin dito, kapag may problema kayo ngayon, yung problema na yan, hindi habang buhay. Tama? Darating ang panahon, God is going to see you through. Do you believe that? God is going to see us all through. He will save us from this problem.
Kaya pag may malaki kayong problema, God is going to see you through. Mas maganda na yung magdusa tayo ngayon kasi yung pagdurusa natin ngayon, limited time lang. Kaysa meron nga tayong lahat ng bagay sa mundo, pero magdudusa tayo ng habang buhay. Ganun ba yun, Pastor, kapag nag-enjoy ka dito sa mundong ito? Yung nasa iyo na lahat ng bagay, hindi mo na hinahanap ang lahat. Pagdating ba sa kabilang buhay, magdudusa ka? Sa palagay nyo? Hindi naman lahat. Pero ito yan kasi, tingnan nyo yung mayaman sa si Lazarus. Kasi kapag meron ka na lahat, hindi naman ito lingid sa ating kalaman. Kapag meron ka na lahat, hindi ka na maghahanap Tama? Hindi ka na magpe-pray. Pastor, ba't mo alam? Hindi mo magpe-pray. Kasi alam niyo po, mayroon din ako makakakilalang mga mayayaman na Kristiyano. Iba po yung problem nila sa problem natin. Mas mainam nga yung problema natin, pera lang. Yung mga kakilala kong mayaman, ang problema nila yung tao. Yung iba naman, kung hindi taong hinahawakan nila, kamag-anak. Yung iba, kamag-anak na may sakit. O kaya minsan, family nila may sakit, severe na not even money can save them. You know what? All of these things are actually happening for us to always call upon the Lord. Pero ito yung gusto kong maging attitude ng bawat isa po sa atin. Gayahin natin si David. Ang prayer ni David, Lord, wag mo akong gawing masyadong mayaman kasi baka makalimutan kita. Wag mo naman ako masyadong gawing mahirap. Baka magnakaw ako. Pero when you try to look at the life of David, mahirap ba siya? Hindi. Kahit saan siya magpunta, lagi siyang nabibless Yes, may mga kalaban siya. Yun yung trials niya. But everywhere he goes, he finds favor. Hindi niya nga hinahabol yung crown Yung crown yung pumunta sa kanya. Sa Ziklag. Na kung saan nag-i-stay siya lang doon. Tapos yung crown, bigla na lang hinirap sa kanya. Ikaw na yung hari. Sometimes we must have that kind of attitude that we must give up everything to the Lord and let the Lord just do His will. It is written here, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Tingnan ito Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Let your gentle spirit, fathers lalo sa fathers, let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near because the Lord is just near to us. Okay? Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Meron siyang step na sinusunod Be sober. Let your gentle spirit be known. Number 1 yon. Number 2, do not be anxious about your problem. Number 3, but in everything by prayer and supplication. Number 4, with thanksgiving, make your requests known unto God. Ibig sabihin ni Lord, manalangin ka. Amen? At kapag atin ito pinapractice sa araw-araw natin pamumuhay, and the peace of God that surpasses all understanding will be upon us. Hindi nyo nabansin na habang tayo ay nasa loob ng presensya ng Panginoon, habang tayo nagsasamba, hindi ba na-flip yung ating espiritu? We are getting strengthened. Imagine niyo kung gagawin nyo yan araw-araw, paano pa kayo lalapitan ng demonyo? When the Spirit of the Lord is always upon you. Hindi niya tayo maproprovoke, hindi niya tayo malilihis, hindi niya tayo may dadirect sa kanyang kagustuhan, pero the Lord is directing us.
because we are in the victorious right hand of God. So conclusion ko lang po sa bawat isa. The greatest role of being a father here on earth is to lead your family into loving the Lord. You cannot say to your children, know the Lord, read the Bible, if you yourself as a father don't read the Bible. Amen? Lead your family into loving the Lord and letting them see the Father in heaven as they look at you as a father. Amen? Amen po ba mga tatay? Yan. So ang challenge lang po natin sa bawat isa, let's try to live like the Lord Jesus Christ. Let Him be our example. Hindi na natin kailangan hintayin na mag-preach si Pastor Mac kasi itong Bible na ito nasa bahay lang natin. All we need to do is just to read it. Pwede ho ba natin gawin? I-meditate natin yung book of Philippians within this week so that we will live in accordance to the word of the Lord, and may God continue to bless us. Amen po ba? At yun lamang po. God bless you all, and may the Lord bless you in every way you do.